So yun talaga yung punot dulo ng mga pag-aaway niyo, betrayal, deception. Pero meron pa rin ditong glimpse of hope guys 'no. So, kasi meron pang pagmamahal na natitira mga ka-Pixie, meron pang love, especially kung ano, meron kayong mga anak 'no, if you have kids, puwedeng puwedeng mag-asawa na kayo, kasal kayo o kaya naman puwedeng, hindi pa kayo kasal but, parang meron na kayong mga anak guys. And itong person mo kahit na gaano ka hello guys, hello mga ka-Pixie, collective love reading tayo. Ngayon mga ka-Pixie, anong ganap sa love life niyo 'no? Tingnan natin kung ano yung, maaaring maganap sa, love situation niyo mga ka-Pixie. This is a timeless reading. Ibig sabihin anytime na mapanood niyo yung video, puwede siyang mag-resonate sa inyo. Kahit anong zodiac sign puwede. If hindi siya naka-resonate sa inyo guys, puwede niyo siyang balikan next time, next year, next month, kahit kailan, baka mag-resonate na siya sa inyo. Every Saturday gagawa na tayo ng ganitong video. So if you're drawn to this, watch this video. Meron din tayong another collective reading. Anong paparating sa'yo. So pwede nyo rin yung panoorin guys if interesado kayo. So tingnan natin yung mga nakaka-impluwensya sa love life nyo guys. So dito meron triangle mga ka-Pixie. So this is love triangle guys. Ibig sabihin may third party, sa relationship niyo mga ka-Pixie. Puwedeng third party na kabit or mistress guys, puwede rin mga third party na, balakid 'no, like yung family, in-laws, friends, puwede ring trabaho guys, puwede ring, mga bisyo 'no, you can also consider that as a, third party mga ka-Pixie. So if you're dealing sa mga ganitong klaseng sitwasyon guys, meron tayong, subliminal, pampawala ng third party, pampawala ng kabit or third party at saka yung, pampawala ng balakid na subliminal. So puwede niyong pakinggan yun guys. Available din dito sa ating, YouTube mga ka-Pixie. Meron din tayong travel guys 'no. For some of you guys puwedeng, puwedeng, for some of you parang first time niyo magme-meet nitong person na 'to, guys. Ibig sabihin puwedeng long distance kayo, magkaiba kayo ng, lugar mga ka-Pixie 'no, or puwedeng, yung distance, puwedeng yun din yung nagiging third party sa relationship niyo kasi kapagka, long distance kayo 'di ba, malayo ganyan. So nagiging balakid din siya sa relationship. For some of you, puwedeng meron kayong mga travel plans, nitong, person mo, guys. And ito naman, ibig sabihin nito for some of you, you are destined to be together or you are destined to meet 'no, nakatadhana talaga kayong magkakilala, nakatadhana na mangyari 'tong third party na 'to, nakatadhana na mag-travel kayo. Nakatadhana na, malayo yung person mo sa'yo, ganyan. So, it's all written in your destiny, guys. Puwedeng itong person na 'to, puwedeng siya na rin yung tadhana mo, siya yung nakasulat sa, love lines niyo mga ka-Pixie. So, yung love lines na pinag-aaralan ko pa guys yung palm reading pero hindi pa guys 'no. Medyo novice pa tayo diyan. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo diyan. Ito naman guys ay mga emosyon 'no, sa loob ng relationship. Puwedeng nararamdaman mo, nararamdaman ng person mo, or puwedeng nararamdaman niyo, parehas mga ka-Pixie. So, meron tayo ditong receptive 'no, ibig sabihin handa sa pagtanggap ng pagmamahal. So, it's either ikaw ito or yung person mo na tanggap ng tanggap. Puwedeng yung isa sa inyo giver, yung isa receiver. Ibig sabihin yung isa tanggap ng tanggap, yung isa bigay ng bigay. So, kung sino kayo dun, kayo na lang yung nakakaalam dun guys, okey? Kasi meron ganun guys, eh, 'no, na hindi ano, hindi patas. Unfair, in short. Ito naman for some of you, exhausted, pagod na sa relasyon mga ka-Pixie.
drain na, guys. Marami kayong mga issues, especially ito kapagka may mga third party sa relasyon, nakakapagod talaga 'yan, mga kapiksi 'no. So, for some of you, kung paulit-ulit na merong third party, pagod na yung iba sa inyo sa, pagdadala nitong relationship na 'to, mga kapiksi. Puwede rin kasi na nagkakaroon ng multiple 'no, na third parties. Yung mga natural na player talaga guys 'no, kung ang person mo ay player, puwedeng mawala yung, unang kabit ta's after nun magkakaroon na naman ng pangalawa, pangatlo, 'di ba? Iba-ibang person lang. Pero yung iba puwedeng sanay sila sa, gano'n guys 'no. Okay, so mapabuntong hininga na lang tayo diyan sa mga, player na 'yan mga kapiksi. And eto guys 'no, hindi talaga maiwasan na mapuno kayo ng galit mga kapiksi. Siyempre sino ba naman yung matutuwa kapagka merong kabit or third party yung person guys. So, I'm sensing na kung sila yung may third party guys, yung galit nasa inyo 'no. Punong-puno na kayo ng galit, pagod na kayo dito sa person na 'to dahil sa paulit-ulit na issue tungkol sa, third party, mga kaks okey. Puwede rin naman na kunwari walang third party pero pinagbibintangan na may third party. So, kunwari sila pinagbibintangan niyo sila na may third party pero wala naman talaga silang third party. And yung paulit-ulit na pagbibintang niyo sa kanila, pagdududa niyo sila sa kanila, pagod na sila dun and nagagalit na sila 'no. Kaya minsan parang tinototoo na lang nila or, parang sinusuklian nila ng pagiging rude sa inyo kasi kahit na anong explain nila, parang hindi naman kayo naniniwala, okey? So, may mga gano'n, especially if you are coming from a place na insecure kayo. Kasi kung insecure kayo guys, talagang magseselos kayo paulit-ulit. So, that's something that you should fix within yourself guys. Kailangan ayusin niyo yung self-concept niyo para hindi kayo ma-insecure, hindi kayo magduda. Pero kung may kabit, third party, siyempre ibang usapan na yun guys, okey? Alright, so yeah, comment down below if feeling niyo naka-resonate kayo diyan. So, shu-shuffle natin 'to guys, hanapin natin yung love energy. Habang shina-shuffle ko 'to guys, panoorin niyo muna yung, video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video ko. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen niyo yung mga courses na available sa atin. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Super effective na pampaswerte na to mga kapiksi, no? At saka ito guys, so sa mga interesado, ito yung WhatsApp number natin. Chat nyo lang ako mga kapiksi. So, ito yung ating love energy guys, yun yung signifier na gagamitin natin. Mayroon ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart or pwedeng yan yung zodiac sign ng person nyo. Pag love reading guys, pwedeng makapture yung energy nyo at saka yung energy ng person nyo. Okay? So, obviously guys, ito naman nakikita naman natin talaga yung sobrang dami ng pag-aaway nitong relationship na to. Definitely guys, this is a third party connection, third party relationship mga kapiksi. So, yung iba sa inyo, pwedeng yan yung mga problema nyo sa relationship. Paulit-ulit na nag-aaway, kaya meron ditong exhaustion guys, no? Kaya asa na yun, ito. Kaya lumabas yung exhaustion mga kapiksi kasi ito'y paulit-ulit na away, paulit-ulit na conflict. Hindi kayo magkasundo ng person mo guys, no? And yung iba sa kanila guys, pwedeng barkada din yung third party. Kasi pag paulit-ulit kayo nag-aaway, paulit-ulit kayo may conflict, yung person mo, parang ang outlet niya is yung mga barkada niya, yung mga kaibigan niya. So, lalabas siya, kausapin yung mga barkada niya, iinom sila, maglalasing, magwalwal or whatever guys, no? Para
maibsan yung mga iniisip niya tungkol dun sa relationship nyo, mga kapiksi. At saka dito guys, nararamdaman natin yung sakitan, no? Yung gantihan ba? So, nagagalit ka sa kanya, gagawa ka ng hindi maganda sa kanya or pwede magsasalita ka ng hindi maganda sa kanya, magte-text ka, tatawag ka, mag-chat ka ng kung ano-anong masasakit para masaktan mo siya kasi nasasaktan siya. Ay kasi nasasaktan ka. Ibabalik lang din niya yun sa'yo, no? So, sasagutin ka niya, um, barubal din, ganyan. Kasi nasasaktan siya, so sinasaktan ka rin niya. Nag-gets niyo ba? Parang war of the words. As in words, no? Nag-aaway kayo ng puro salita, mga kapiksi. Okay? And sooner or later, guys, kapag ito ay nagtuloy-tuloy at hindi na talaga ma-fix yung relationship nyo, yung iba sa inyo kasi nag-iisip na kayong makipaghiwalay dito sa person na to. No, you're thinking of walking away, going away from this person and gusto niyo na magsimula ng parang sarili niyo lang, no? Gusto niyo magkaroon ng peace of mind, gusto niyo lumayo dito sa gulo na to, dito sa sitwasyon na to, and gusto niyo magsimula ng kayo lang. Kumbaga, focusing on yourself, mga kapiksi, focusing on your healing, guys. See, this is the energy of deception. So, meron talagang lies, panloloko, third party, mga kapiksi. Okay? So, yun talaga yung punot dulo ng mga pag-aaway nyo. Betrayal, deception. Pero, meron pa rin ditong glimpse of hope, guys, no? So, kasi meron pang pagmamahal na natitira, mga kapiksi. Meron pang love, especially kung meron kayong mga anak, no? If you have kids, pwedeng mag-asawa na kayo, kasal kayo, o kaya naman pwedeng hindi pa kayo kasal, but parang meron na kayong mga anak, guys. And itong person mo, kahit na gaano ka tawag dito, kalala nung kasalanan niya sa'yo dahil dun sa third party, willing siya na mag-take ulit ng chance, as long as hindi na kayo nag-aaway, guys, no? So, as of now kasi masyadong heated. Ibig sabihin masyadong mainit, guys, yung tension sa pagitan yung dalawa ng person mo. Kaya, the more na you're trying to fix things, the more na nagpo-fall apart kayo. Kaya naiisipan niya ng lumayo. Pero, there's still love here. Pero pa talagang connection, meron pagmamahal, meron pang bonding, especially if meron kayong kids nga, sabi ko. Kapag kumalma yung sitwasyon nyo, guys, nawala yung tension, nag-uusap kayo ng maayos, hindi kayo nagsasakitan, maaaring maisalba, pwede pang maisalba yung relationship nyo as long as gusto nyo pa, guys, no? So, this is not false hope, guys, no? This is letting you know na if you handle things rightfully, kapag hinandle nyo yung mga bagay-bagay sa maayos na paraan, sa kalmado na paraan, pwede talaga ma-fix yung mga issues nyo, guys, okay? Kasi syempre, kapag kayo nakipag-usap, tas galit kayo, abay natural, galit din yung kabilang party. So, talagang magka-clash yan, mag-aaway yan. Pero let's say, kalmado kayo, guys, no, nag-subside yung mga anger nyo. Kasi there's a lot of resentment as of now, guys. Diba sabi ko nga, maraming resentment. Pero kapag ito yung nawala, nagkaroon ng forgiveness, nagkaroon ng acceptance, no, and nag-usap kayo na maayos, or willing pa kayo, diba, na ayusin, pwede talaga maayos tong relationship na to, mga kapixing, okay? Pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin dito, guys, sa ating channel, at saka yung ating course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex-revice breakup. Yan yung mga courses natin, mga kapixing, okay? Alright, so yeah, comment down below if naka-resonate kayo. Every Saturday, abangan nyo yung ating collective love reading dito sa ating channel, mga kapiksi. For more tarot readings, check nyo ang playlist na to. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jar. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.